So yun na nga usapang flood control project tayo dito sa ating video So dito tayo ngayon sa may Santa Ana Wharf dito sa Davao City, kung saan sakop ito ng Chinatown area. Poblacion district So poblacion district ni Kong Pulong Duterte. I mean poblacion district is sakop siya sa First Congressional District of Davao City, kung saan ang aming representative ay si Kong Pulong Duterte. So syempre pag-usapan ba natin yung yung kalidad ng mga flood control project. So ito, isa to sa ebidensya. Alam niyo, sa totoo lang, yung flood control project ni Kong Pulong Duterte, hindi ho yun, ang sabi kasi 51 billion yung laging pinag-ngangat-ngat nitong mga pinklawan and mga loyalista nga na 51 billion nga daw, asan ba napunta? Ito yun hindi siya 51 billion, bloated lang yun baga parang pinalaki nyo lang. So actually 49 billion lang talaga siya, pero mantakin nyo, yung 49 billion ay ginastos ho yun sa napakadami, thousands of flood control projects. Hindi lang flood control projects, maging mga tulay, maging mga riversides. I mean yun nga, kasama yung flood control projects sa riverside. Hindi lang pala yung mga riverside, mga kanal, mga creeks, drainage, maging mga kalsada So mga parang kasama na rin doon yung 49 billion. So hindi kagaya ng ibang mga kongresista natin, for example Saldico, sila Romualdez at kung sino pa diyan sa tawag nito sa may Bulacan sa Estila Kimbo ng Marikina. Dami lang flood control project, talagang ginagatasan nila yung bagyo, baha sa Pilipinas. Kumbaga pang more baha, more bagyo, more flood control projects. So more billions of money in pesos. So more Hermes, more Louis Vuitton, Chanel, mga ganun na mga Gucci na mga luxury items na maabil nila na ma-purchase dahil sa ating flood control project na yun ang kinurakot nila. Anyway, so balik tayo sa Davao City. Kita nyo to, meron akong i-share lang sa inyo. Comparison kasi to sa ito. May mga ganyan ang tama at di kalidad na flood control project, dapat may mga ganito may mga bakal. Pero yung kasi mga mostly na mga nagko-collapse, for example si JJ Suarez shout out JJ Suarez, congressman ng Lucena City. Ang galing nyo kung makapangbatikos kayo kay Bibi Sara Duterte, kala niya talaga kagagaling ho ninyo. Pinag-iiyak-iyak na niya yung 125 million na confidential funds ni Bibi Sara, pero hindi naman yun illegal na in-spend kasi meron nang dyan, sagot ang kuwa. So di niya pa rin pinapaniwalaan kasi nga gusto talagang gawing diversionary tactics si Bibi Sara para hindi mapansin ang inyong mga baho, para hindi kalkal ang inyong mga anomalyang pinagagawa at mga illegal na mga gawain. So alam mo yung yung lugar ni Jesus Suarez, sa mga hindi nakakaalam diyan. Ako nakapunta ng Lucena City. In fairness, maganda yung syudad ho nila. Pero yun nga lang, kulang sa development dahil nga pala sa kanilang congressman na si Jesus Suarez na buaya. Buaya dangas na nga, buaya pa. Tapos yun, yung kanyang flood control project sa kanilang ilog doon ay na wash out. Walang baha, walang bagyo. Walang ulan, pero tanggal, natuklap yung kanyang riprap sa kanyang mga ilog So yun yung billions na value na kanyang mga flood control project sa syudad niya, sa kanyang nire-represent na distrito. Kita mo to, tinan mo yan walang bahid ng corruption yan. Talagang may metal, makakapal, di ba kapal niyan. Tapos meron tayong nabasa kahapon kanina na yan, pero one day ago ang posta. So itong Batanes, Philippines. So Batanes hindi pinatawad ni Kalikasan. Kahit Batanes hindi pinatawad, si Kalikasan na talaga ang bumuking. After Typhoon Nando, wala man lang kahit isang bakal. So ito po yun yung kanyang post na mga kalsada talagang nagigibaan lahat na pagkatapos ng ulan, Typhoon Nando. So talagang wala daw talagang makitang bakal. Kahit picture lang kita natin walang ang bakal. Kawawa. So dito sa Davao City wala kang makitang ganyan ng mga ilog or mga tawag nito, mga kalsada tsaka mga flood control project na pagkatapos umulan ay nasira or mahinang ulan lang. So mas malala ngayon kay Jesus Suarez sa Lucena City na wala man lang ulan, wala man baha, pero yun nasira, gumuho, bumigay. Ito ganda ng flood control project sa Davao City. So this is where your taxes go. So maraming thank you sa mga taxpayers and of course sa mga Duterte family, kasi ang buwis nga natin ay napunta sa tama
Ganda ng mga proyekto namin dito, pang malakasan, pang world class, tibay, no? Siyempre, pag hindi kasi ito gagawing matibay ng kontraktor ng Davao City, aba, patay kayo ni BP Sara or ni Kong Pulong or ni Mayor Basti, no? Hindi yan sila ano, walang ano yan, walang kapatawaran, no? Kulong talaga, dapat kulungin. Anyway, so ito ay ano ha, parte itong tulay na to sa build project ni Tatay Digong. So it's the 30 legacy. So umutang man si Tatay Digong ng ano, umutang man ang Pilipinas under Duterte term ng ilan yun, 12 trillion ba yun or 11 trillion in 6 years. Okay lang yun, no? Kasi kita rin naman natin ang mga proyektong nagawa ni Tatay Digong, talagang pang world class de kalidad. So kita nyo talaga yung kanyang magawa throughout the country, no? So ang kanyang advocacy is regional development, no? So hindi lang sa Davao, hindi lang sa Cebu, hindi lang sa Luzon, so hindi sa buong Pilipinas, kahit palugar ng kanyang mga detractors, no? Kahit palugar ng mga galit sa mga Duterte. So yes, Ilocos, Naga, Camarines Sur, Bicol. So wala siyang pakialam doon sa mga leaders ng mga lugar na yon. Ang sa kanya ang mga tao doon, mga Pilipino, bumoto man sa kanya o hindi, kailangan niya pagsilbihan. That's the leadership of Duterte. Ganyan ang utak, ganyan mag-isip ang mga Duterte. O mga hindi makasarili, no? Talagang meron silang gininto ang puso para magserbisyo sa bayan. Talagang meron silang tunay na awat malasakit sa mamamayan. So yan, sa mga gustong ano dyan, sa mga nagdududa pa dyan ha, hindi pa masyadong, kumbaga parang masasabi natin na mga neutral pa lang, nasabi natin hindi pa talaga full Duterte supporter. So okay lang yan. So sige, okay rin yung mga ganyan kasi mayroon kayong reservation sa inyong mga sarili. Kami mga taga Davao City, wag nyo na kaming alalahanin kasi hindi namin to sasabihin, hindi namin to gagawin kung wala kaming nakikita. Hindi naman kami ganun, hindi kami mga baliw. Hindi kami mga bubot, mga baliw na basta na lang kami pupuri ng ganito sa mga Duterte na wala naman talaga silang napatunayan. So syempre meron, no? So, ako nga bilang Dabawin niya, ako tumira dito ng most of my life, no? Kasi being born and raised sa Davao City, so nakakatuwa, no? And I feel proud and I'll take it as a pride of being born, being raised by the Dutertes, no? So yan ang sigaw namin mga taga Davao. So kayo mga ano pa dyan na nagdududa, sige lang, okay lang, mas maganda yan, meron kayong critical thinking, pero makinig kayo sa amin, okay mga taga Davao, kami mismo makapag-testify. Tapos sa mga ano naman, kung gusto niyo rin si Martin Romualdez, sila Jude Asidre, so kung gusto niyo lang paniwalaan, of course, pwede kayo makinig din sa kanilang mga citizens, no? So, meron bang mga vlogger sa Tacloban na nagsasabing kapuri-puri ang mga Romualdez? Merong nagsabi ng kapurihan ng mga Romualdez? Meron bang mga taga Tacloban, taga Leyte na nag-vlog kung gaano kaganda ang kanilang syudad, probinsya? I don't think so. Kung meron, no? So, kung meron man, di congratulations, no? At least merong defender ang mga Romualdez and Romualdez, no? So, sana nga meron. So ano pa ba? Basta ito ha, proof and evidences how Duterte thinks of us Filipino people. Kung gaano natin pinapahalagahan, minamahal. So hindi sila makasarili. Hindi sila bumibili ng ano ha, hindi sila kagaya sa kila Marcos, hindi sila kagaya sa mga Aquinos, hindi sila kagaya sa mga Romualdez, sino pa ba yung mga political dynasty sa Pilipinas. So I don't know ha, pero tansya ko, tingin ko mga Duterte lang yata ang mga politician sa Davao City, sa Pilipinas, ang walang bahay sa Amerika, walang bahay sa abroad, sa Europa, walang bahay sa Baguio, walang bahay sa Boracay, walang bahay sa Batangas, di ba? Walang condominium sa Manila, walang bahay sa Corinthians, walang bahay sa Meadows, Green Meadows, o ano ba yung Green Meadows, yung lugar la Cris Aquino, mga ano yan Plain Meadows, basta mga lugar ng mga mayayaman sa ano yan, Manila. Walang bahay sa Forbes Park. Grabe si Martin Romualdez, talagang 11 or 6 yata ang bahay niya doon. Sobrang dami, no? Dinaig niya pa ang mga Ayalas, dinaig niya pa ang mga oligarchs. Di ba? Galing, tanginang buhang yan nakabad trip talaga, no? Grabe yung ano natin, grabe yung tanggap natin ng mga pambabalahura at pang-aasar sa atin at pangungutya ng ibang lahi sa atin kasi nga third world country ang Philippines, mahirap, kawawa, maraming mga mahihirap sa slums in Tondo, Manila. Pero yun pala, napag-alaman na super duper rich pala ang ating mga congressman. Magkano ba sahod ng mga yan? 300,000 pesos, 200,000 pesos. Hindi naman yan ikakayaman, hindi yan kahit pa magtrabaho ka ng sabi natin 20 years in Congress, sa sahod lang hindi ka makakabili ng 11 or 6 na bahay. Billions ang bahay yan sa
Forbes Park. Yan ang pinakamahal na subdivision sa balat ng Pilipinas. So yun lang, ay shinare ko lang ho sa inyo, ganda no. Hindi pa to tapos pero syempre UBI Alticon ang contractor dito. Hindi ko alam kung anong status nito, kung continuous pa ba ang paggawa, pero tansya ko parang the answer is yes kasi may mga heavy equipment gumagalaw. So ibig sabihin yun, they're working.